women, and blessed fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. The O Lord will open my lips, and my tongue shall announce thy praise. Incline into my aid, O Lord. O God, O Lord, make haste to help me. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Apostle Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He has conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to death. On the third day, he rose again, ascended into heaven, and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, and thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most of their mercy. The first glorious mystery, the Of Jesus. the Our Father resurrection of who art Jesus. in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who those who sin sin against against us. us. Do Do not not bring bring us to the us, test, but deliver deliver us us from from evil. evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray for pray us for us sinners sinners now and now and at at the our hour of part our of death. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mother Mary, of Mother of God, God, pray for us pray for us sinners sinners now and now at and the at hour of our our part of death. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen.
My Jesus, forgive us our sins, save us in Save us parts of from hell, the of and hell. lead those, especially those who need thy mercy. With most will divine mercy. The second glorious mystery is the ascension of Jesus. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother God, of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mother of Mother God, of God, pray for us sinners, sinners now at now the and hour at of the our hour of death. our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of Mary, God, Mother pray of for us God, pray sinners for us now sinners, and now at at the the hour of hour our of death. our death. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was In the beginnings now, beginning, now never and shall now, be shall world be without world an without an amen. amen. O my Jesus, forgive us our Forgive us our sins, save us trespasses. from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. The third, Especially those who need thy mercy. The descent of the Holy Spirit upon the apostles. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. thy will be done on earth as it is in heaven. Thy will be done on earth as it is. Hail Mary, Give us today our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray Holy for Mother us of sinners God, now pray and for at us the hour of sinners, our death. now at the hour Amen. of our death. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mary, Mother of Holy God, Mary, pray for Mother us of God, sinners pray for now us and at sinners, the hour now of at our the death. hour of our Amen. death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Holy Mary, Mary, Mother of Mother God, of pray for God, us sinners now and at the hour of the our hour death. of our Amen. death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, Father of pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, My forgive Jesus, us our sins, save us from sins, fire of hell, hell. and bring all souls into heaven, especially those who need thy mercy. The fourth glorious mystery, The first mystery is the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. Our Father in heaven, kingdom come, thy will be done, as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you, blessed fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for Hail us sinners now at the hour of our death. Holy Mary, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother Mother of God, pray pray for for us us sinners sinners now and at now the at hour the of hour our of our death. death. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mother Mary, of God, God, pray for us pray for us sinners sinners now now and at the at hour the of our hour of death. our death. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, God, pray for pray us for us sinners now at sinners the hour now of and our at death. the hour of our Amen. death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray pray for for us us sinners sinners now at now the hour of and our at the death. hour of our death. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray pray for for us us sinners sinners now and now at at the the hour hour of of our our death. death. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray pray for for us us sinners sinners now at the now hour of and our at the death. hour of our Amen. death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is Holy Holy Mary, Mary, Mother Mother of of God, God, pray pray for for us us sinners now sinners at the now hour of and our at the hour death. of our death. Amen. Amen. Lord, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was it was in the beginnings now, beginnings, never now and shall ever be, shall world be, without world end. without end. Amen. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need Those who most need of thy thy mercy. mercy. The fifth glorious mystery, Kuya Tony. The fifth glorious mystery, Brother Antonio, sa iyo ang fifth glorious mystery. Hello. Kuya Tony, fifth glorious mystery. Okay, wala pa siya. Ikaw, Sister Jo, kaya mo itong fifth glorious mystery? Naka-off ka po. Ano nga po yung fifth glorious? Ana? Ano nga po yung fifth
Diyos. Okay, the crowning of the Unlimited Blessed po. Virgin Mary in heaven. Ano po yan? Our Message Father, of the who art Holy in heaven, hallowed be thy fountain, down on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And do not bring us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory, Holy Mary. Ay, tama ko. Glory. Hail Mary pala ako, di ba? Glory Glory be, na po ba? Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our Give us sins, our save us from from the the fires fires of of hell, and bring all Lead us souls into heaven, 7. especially those who need most of their mercy. Hail, Holy Queen po. Hail, Holy Mother, Queen, Mother Holy of Queen, Mother Mercy. of mercy, Hail our hail our life, life, our our sweetness, and sweetness, our and our hope. hope. To thee we cry, for We cry banished for children of thy children Eve. of Eve. To you do we We send send out at our side, mourning and morning weeping and in evening in this this valley of valley of tears. tears. Turn then, most gracious advocate, your Send eyes of eyes of mercy toward us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit the of your blessed fruit womb, of thy Jesus. womb, Jesus. O O clement, O clement, O loving, O loving, O sweet beautiful Mary, Virgin Mary. Pray for us, Holy Mother of God. that we may get to the May promises of Christ. Christ. Amen. Litany of the Blessed Virgin Mary. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father in heaven, have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, have mercy on us. God the Holy Spirit, Mercy. have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary, pray for us. Holy Mother of God, pray for us. Holy Virgin of Virgins, Mother of Christ, Pray for us. Mother of Divine Grace, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable,
Pray for Pray us. for us. Mother of good counsel, Pray for us. Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Pray for us. Mother of the Church, Pray for us. Pray for Virgin us. most prudent, Pray for us. Virgin Pray for most us. prudent, Pray for Pray us. for us. Virgin most venerable, Pray for us. us. Virgin most renowned, Pray for us. Pray for us. Virgin most powerful, Pray Pray for for us. us. Virgin most merciful, Pray Pray for for us. us. Virgin most faithful, Pray for Pray us. for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for Pray us. for Mystical rose, Pray for us. us. Tower of David, Pray for us. Tower of Ivory, Pray for us. Pray for us. House of Gold, Pray Pray for for us. us. Ark of the Covenant, Pray for us. Gate of Heaven, Pray for us. Morning Star, Pray for us. Star of the Evangelization, Pray for us. Health of the Sick, Pray for us. Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for Pray us. for us. Queen, Help of Christians, Pray for us. Queen of Angels, Pray for Pray us. for us. Queen of Patriots, Pray for Pray us. for us. Queen of Prophets, Pray for Pray us. for us. Queen of Apostles, Pray for Pray us. for us. Queen of Martyrs, Pray for Pray for us. us. Queen of Confessors, Pray for us. Pray for us. Queen of Virgins, Pray for us. Pray for us. Queen of all saints, Pray for Pray for us. us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the For most us. holy rosary, Pray for for us. Queen of peace. Pray for us. Pray Lamb for of God, us. Lamb of God who take away the sins of the world, spare us, Hear us, Lord. O Lord. Lamb of God who take away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who take away the sins of the world. Have mercy on us, Pray for us, Holy Mother of God. that we may be worth the promises of Christ. Let us pray. O God, O God, only only begotten begotten Son, Son, by his life, death, and life, death, and resurrection, resurrection, has has purchased purchased for us the rewards of eternal salvation. And we pray that by meditating upon this mystery of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. May divine assistance remain always with us. May the soul of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Gandang umaga po sa lahat. Morning po. Good morning po. Good morning po. Kapayapaan po ng sandali at mag-umpisa tayo. eternal.
Ugh. 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 Magandang umaga sa lahat at sa bawat isang kabuuan. Sumainyo ang kapayapaan, banal na pag-ibig, banal na liwanag, ay laging nagnanaunaw sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpasawalang. Magandang umaga sa lahat. Papuri sa poong may kapal ay laging nagmutawi sa inyong mga labi. Nang sa gayon ang pagpapala ng poong may kapal ay laging nananahan sa inyong kabuuan. Tuwirang winika sa inyo ito, aking mga kapatid na nag-aaral. Sa kadahilanan, marami ang nagpupuri sa poong may kapal. Maraming namumutawi sa kanilang mga labi, nakagalakan at papuri sa dakilang lumina. Higit na kailangan ay naisa sa buhay at naisa sa ganap ng bawat isang kabuuan ang biyayang inyong hinahatid sa kanyang kadakilaan. Alalombaga, ang mga papuri, pasalamat sa poong may kapal ay higit ng kailangan nilalakipan ito sa pamagitan ng inyong gawain ng kabutihan at pagpapala sa lahat at bawat isa. Sa ganoon, ang hibik ng bawat isang kabuuan o mga pinapangarap ng inyong kalagayan ay makamtan ninyo ng walang pasubali. Alalombaga, lagi nyo itong matatanggap at makakamtam nyo ang inyong mga hibikin. Kailangan lamang ang bawat isang mananampalataya ay inilalaki pa niya ito na matapat na paglilingkod sa kanyang kapwa-tao. Kung yung natatandaan na imutawi na sa inyo to, habang kayo'y gumagawa ng kabutihan na angkop sa inyong puso na may matapat na paglilingkuran, ang inyong mga sala o mga pagkulang ay banay-banay nyo itong nahuhugasan. At ang matapat ninyong paglilingkod sa inyong kapwa-tao, ang binhing yaan ay yayabong at lalago. At yan ang nagiging muog ng bawat isang kabuuan sa kanyang pagtindig at paglalakbay sa lupang ibabaw na ito. Kaya winika ito sa inyo aking mga kapatid na nag-aaral. Kung inyong namasid, nakita ang mga bagay at naulinigan ang nagaganap sa kapatagan ng lupa. Wika nga'y pumupuri sila sa poong may kapal at kanila itong dinadakila. Ngunit kapag hindi natanggap ang kanilang mithiin at naisin, hindi na nila ito binabangkit at minumutawi. At naroon ang kanilang pagdaramdam at ang hibik ay hindi na nakamtan. Sa kadahilanan, ang paghibik ng isang katauhan at isang kabuuan ay kailangan nilalakipan ninyo ito na magandang gawain. Banal na gawa, matapat na paglilingkuran upang makamit ninyo ang biyayang hindi napapalitan at nasusuklian ang kaligayahan inyong madarama. Sa kadahilanan, matapat ninyong ipinagkaloob ang mga biyayang inyong hinatag sa inyong kapwa-tao. Kaya mapupuspos ang bawat kabuuan ng biyaya ng poong may kapal na walang hanggan. Kung ang inyong kabuuan ay nagkaroon ng pagkukulang sa inyong pananampalataya, kapag hindi nakamit ang inaasam, alalahanin niyo aking mga kapatid na nag-aaral. Ang pagpapala ng poong may kapal, siksik liglig, kanya itong ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Siksik liglig ang kanyang pag-ibig sa lahat at bawat isang kabuuan. Ngunit maraming nagwiwika at marahil mawiwika nyo rin at nawiwika ninyo sa inyong kabuuan. Bakit po kaya na ang mga kapatid namin
na alam namin na ang kanilang maling gawi at kaasalan ay nananagana sa biyayang ipinagkakaloob. Bakit kaming naglilingkod sa iyo, Ama, ay tila bang maramot kang magkaloob at ng biyaya sa amin. Kung inyong matatandaan, aking mga kapatid na mag-aaral, at babanggitin ko muli, na ang 79 na kanyang mga alaga o tupa ay iniwan niya saglit upang hanapin ang isa. Ganoon ang nagaganap sa nawawalang tupa. Patuloy siyang naghahangad ng yaman ng pangkalupaan. Patuloy siyang nagpapalago ng kanyang kaalaman, kapangyarihan, at karunungan. At di niya naalintana ang tawag ng pong may kapal. Sa sandaling siya'y kinalabit ng panahon ng kanyang kaabalahan, ano kaya ang magaganap sa kanyang kabuuan? Alam ba ninyo, aking mga kapatid na mag-aaral, batid at batid at nalalaman na ninyo kung ano ang nagaganap. Ang isang taong nagpakataas-taas at nagpapakatayog-tayog ay binababa ng pagmagkapal. Ano man ang kanyang tinindig na batid niyang ito'y matibay at di magugupo, nagaganap ang paggupo na ito. Sapagkat hindi niya binigyan ng puna at pansin ang pagkalinga ng pagmagkapal. Hindi niya pinalagaan ang pagtawag sa kanya ng poong may kapal. Kaya nagaganap ang mga bagay na inyong nakita, mga narinig, at mga bagay na siyang umiinog sa kapatagan ng lupa. Kaya lamang winika ng karamihan, kung siya po ay may sala, bakit po maraming madadamay sa kanyang ginagawang kamalian? Kung ang isang kabuuan ay di matinag sa kanyang kinalalagyan at di bumababa sa kanyang kataasan, bibigyan siya ng pangaral o bibigyan ng aral ang kanyang kabuuan, sakop ang kanyang nasasakupan. Sapagkat ang isang taong nalulunod sa karangyaan at kapangyarihan ay walang damdamin na kahabagan sa kanyang kapwa-tao. Ngunit kung ang wika nga ninyo'y bakit karamay sila sa gitna ng ginagawa ng taong gahaman, upang magising ang kanyang damdamin at imulat ang kanyang mga mata sa mga nagaganap na kanyang kapalaluan. Hindi mo magigising ang natutulog at na laging nakalukmok lamang sa kanyang upuan. Hindi mo sila mapapatindig kung hindi nila makikita na ang kanilang kinalalagyan ay naghuhulas na nagupupot. Ang wika nga niyan, ang unang pintigin na iminulat sa inyo'y kanya itong mararamdaman. Saan man pumaling ang kanyang mga mata, saan man pumaling ang kanyang kabuuan, ay makikita niya ang kanyang ginawang kapalaluan. Ang kapahamakan na kanyang iginawad sa kanyang kapwa-tao dahil sa kanyang maling gawa ay meron siyang inakay sa landas ng buhay ng kamatayan. Kung hindi niya ito mararamdaman, kung hindi niya ito makikita, ay tila bagay walang kapararakan ang tawag sa kanya. Ngunit kung inyong nababatid at nalalaman, siya man ay hindi magkandaugaga o naliligalig ang kanyang kabuuan sa kanyang gawain ng kamalian. Ngunit
kung hindi pa rin siya tumitinag sa kanyang gawain na mali sa kanyang ginagawa, muling darating ang kapighatiang to sa kanyang mga bakuran. At wika nga, kung inyong mababatid, na ang nilalang noon na tinalikuran ng Pong May Kapal, naganap na walang tumubo sa kanyang bakuran. Walang bunga silang nakakain, walang tubig na maiinom. At nagdarahop sa mga bagay na hinahangad ng bawat isa. Dumadating ang bagay na ito sa kanilang bakuran upang ang kanilang kabuuan ay magkaroon ng pagtitika at pagsisisi sa kanilang ginawa at naiganap. Huwag kayong mag-alala, aking mga kapatid na nag-aral sa mga pangaral na pinagkakaloob sa inyo ng Ama. Tupdin ninyo ito at isabuhay nang wala kayong alinlangan. Walang kapaguran ang paglilingkod sa dakilang lumikha. Siya ang nag-aagapay at maalalay sa inyong kabuuan. Siya din ang magbibigay sa inyo ng kalakasan at kasaganahan. Siya din ang magiging liwanag ninyo sa inyong paglalakbay tungo sa landas ng buhay ng kabanalan, patungo sa kaharian ng Ama. Ano man ang ginawa ng inyong kabuuan, ito may kabutihan o ito may kakulangan. Ang lahat at bawat isa'y ihahatid ng dakilang lumikha ang kanyang ginanap o ang kanyang ginawa sa ibabaw ng lupa. Tulad ng wika, ang lahat ng inyong ginawa ay sasalain pagdating ng panahon. Kaya aking mga kapatid na mag-aaral, habang may panahon pa, ang lahat at bawat isa'y gumanap ng kanyang tungkulin na mayroong matapat na paglilingkuran upang ang mga pagkukulang ng inyong nakaraan ay maibsan ang inyong mga pasanin at daladalahin. Tulad ng wika rin sa inyo, dalhin ninyo ang iyong mga pamatok at ang pamatok na yan na binigay sa inyo ng Ama ay napakagaan. Sundin lang ninyo ang kanyang mga tagubilin. Ano ba ang mga ito? Kundi kayo ay mag-ibigyan sa isa't isa ng matapat na paglilingkuran. Mahalin at dakalain niyo ang iisang dakilang lumikha na siyang naglalang ng buong sandaigdigan. Hanapin din ninyo ang iyong mga kapatid na naliligaw ng landasin. Lingapin niyo sila at bigyan, wika ay bigyan ng makakain, ng maidadamit, at mahabungan ang kanilang mga kalbuan. Pagsikapan ninyo na ibigay nyo sa kanila ang mabibinong basbas ng Pong May Kapal sa pamamagitan ng inyong paggabay at pag-alalay sa kanilang kalagayan, nang sa ganun, kung ano ang nadaman ninyong kaligayahan, ay marama din nila ang kaligayahan ito at ang kapayapaan ay sumakanila rin magpasawalang-gan. Aking mga kapatid na nag-aaral, ang biyaya ng Pong May Kapal sa lahat at bawat isa, tulad ninyong naglilingkuran sa dakilang Ama. Alam ng Ama ang inyong mga lukbutan. Wika nga ninyo, lagi kong winiwika sa kalagitnaan na ang kasaganahan ay nasa inyo ng mga lukbutan. Tuwirang kong ihatid sa inyo, ito'y ganap na at hinog na ang iyong bunga. Huwag kayong mag-alinlangan ni magamba sa winika sa inyo sa kaligtaan. Ang biyaya ng dakilang lumikha ay sumasa inyo at ihatid ninyo ito sa panahon ng inyong paglalakbay sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpasawalang-gan. Ang tinapay sa kalagitnaan ay inyong katatagpuan sa banal na kasulatan. O Ama, dakilang lumikha,
Ang tinapay na iyong pinagkaloob at ipagkakaloob sa kalagitnaan ay ipagkaloob mo po sa bawat isang kabuuan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ang mga dakilang lumikha, ipagkaloob mo po ang tinapay na ito na babahaginan ng bawat isang kabuuan magpasawalang hanggan. Kawikaan, tatlong talata. Kawikaan 13 po, 1 to 3. Apo. Sa mayang pagpapala ng puno ay kapal mula ngayon at magpasawalang hanggan. Magandang umaga sa lahat. Lydia, ano yun? Kawikaan 13, 1 to 3. Ha? Ito na po, babasahin ko na po. Kawikaan 13 po, 1 to 3. Ang title po niya ay, hindi lang po, kalahati. Number 1 po, ang anak na may unawa ay makikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Sa 2 po, natatamo na mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit nalalasap ng masama ang dulot ng karahasan. Sa 3 po, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang may matabil na dilay na sasadlak sa kapahamakan. Po. Magsipag-aral na po at tayo ay magbibigay na ng kaunawaan sa kalagitnaan. Kapatid na Dr. Tomas, naka-off ka, Doktor. Naka-off ka, Dok. Naghahanda pa po. Hindi pa po makita yung verses. O sige. Kasi Sister Jo, Magandang umaga po. Sa akin po, isa po itong paalala sa atin na lahat daw po ng ating mga natututunan dapat ay pinamamahagi natin sa mga taong nangangailangan para po maparami pa po natin ang mga taong mapaniwala at gumawa ng kabutihan para po wala na po mabawasan or marami tayong maasama sa paggawa ng kabutihan. Yun lang po. salamat po. Maari magbahagi si Sister Conching.
Naka-off ka, sister. Para po sa akin, sabi nga po yung pagsunod sa magulang. Tama naman po yun eh. Kasi ang isang magulang naman po, hindi naman po yan nagtuturo ng ikasasama ng anak. Karamihan talaga ng mga, kumbaga yung mga sumusuway sa utos ng ama, ay hindi talaga napapanuto ang buhay. At sinasabi nga po na yun sa pangalawa naman po, yung palalo ba yun sinabi kanina. Wala talagang kinahihinatnan pagka ang isang tao ay palalo, lalo na po kung nagyayabang ka na tapos ay hindi naman makikita sa'yo. Kumbaga, kagaya nga po na itinuturo sa atin, yung lahat ng ating natututunan, kailangan ipamahagi natin sa ating mga kapatid. Hindi man sa kapatid sa dugo, magkakapatid naman po tayong lahat, di po ba? Tsaka, paano ba yung pangatlo? Lahat naman po ng itinuturo sa atin, lalo po sa pag-aaral natin, kagaya nga po yung sa bagay hindi naman po kami yung nakipagtalo eh. Kumbaga naumpisahan lang po yung kasi nakita niya po yung goiter ko, nakita niya, siya din daw ay meron nun. Sabi naman ni Sister Lydia nga, siya mayroon din. Pero gumaling siya sa yung na-opera na siya na yung sa spiritual operation. Doon siya nagtanong kung ano daw kami, sabi sumagot ako ng Catholic po. Ayun, yung pala kasi nga po is sabi niya siya daw ay iglesia ng Diyos kay Kristo. Hindi lang po namin talaga nagustuhan sa sinabi niya, kung hindi ka magpapabautismo, hindi ka maliligtas. Kaya sinabi nga po ni Sister Joy na kawawa naman po pala kami, hindi kami maliligtas, kayo lang. Kasi ganoon yun nga po yung narinig nga ng doktor eh. Siguro nga po talagang parang ninervous ako dahil kasi nga yung bungad sa amin ng doktor na ano ba yung pinagtatalunan niyo? Tsaka sinabi nga po niya na kahit daw sa korte, pagka tinanong siya, nag-iisa siya, ilang kayo? Sabi ko, 4 po. Lalabas na pinagtutulungan niyo siya, sabi niya. Kaya nga po yung sa pakikipagtalo, kasi yung doon nga po lumalabas yung pagyayabang. Dahil marami po siyang sinabi, pero hindi naman daw po sila sumusunod doon sa sinasabing ikapo. Hindi raw sila pinipilit na magbigay. Pero hindi naman po ganun yung nakita ko nung umattend ako sa nila noon eh. Kaya po hindi po talaga makasingit si Sister Lydia noon eh. Kasi ipapaliwanag niya sana yung sa ikapo. Yung pamangkin ko, nakikinig lang siya talaga nung una. Pero nung bandang huli, sumagot na rin siya. Lalong nagulo. Kaya nga po, yun po siguro ang dapat talaga nating iniiwasan, yung pakikipagtalo. Sabagay, sa dami naman po na natutunan na natin sa pag-aaral natin. Tinuturuan tayo kung paano tayo magiging mahinahon, kung paano tayo magpapaliwanag. Yun lamang po. Maraming pong salamat. Salamat po. Maaari po nating balikan ang kapatid na Thomas po. Pasensya na po, ito na po. Bali, magandang umaga po. Basta sabi po dito na yung tao na, di ba, inaralan na po tayo. No? Pag tayo yung nakikinig, mas meron tayong, mas pahalagayin tayo ng Diyos. Pero pag
suwail tayo sa Kanya, sumusuway tayo sa Kanya, kumbaga parang hindi magbubunga ng maganda yung kinabukasan natin. Tapos yung mga kung mabait ka tapos ginagawa mo ng maganda para sa sarili mo, sa mga taong tinutulungan mo, mas ikaw ipagpapalain. Pero yung mga masasama na gumagawa ng hindi maganda sa Diyos, maano ulit sa kumbaga masusubukan at malalagay sa alanganin. Tapos yung bali yung nagsasalita ng maganda sa mga salita ng Diyos ay maganda ang kanyang buhay pag kanyang isinasabuhay. Pero pag yung mga taong nagsasalita na masama sa Diyos o masama sa kanyang kapwa, ay magkakaroon kapahamakan, magkakaroon ng Huwag kang bumasi dyan sa nang paano ng hindi magandang buhay sa kanya. Yun lang po. Salamat. Salamat po. Maaari po magbahagi si Attorney Indira. Balik mo. Ate, magandang umaga po. Napapanahon po sa kaninang pangyayari itong binigay sa akin. Kanina po, hindi naman sa sinasadya, pero talagang nagja-justify na naman ako sa ginagawa ko. Pero hindi ako galit. It's more on kung paano ko siya na ipalabas dun kay Ate Sho. Tawag mo doon dating nasinghalan. Opo, yung sa ate ko. Tapos, ito naman si partner na pagsabihan ako. Masama lang po talaga yung pakiramdam ko kanina, pero hindi ko na po siya sinagot para hindi na po humaba. Pero yung dito naman po para sa akin, wala naman pa akong hinahangad na masama para sa mga anak ko. Minsan po siguro kung paano ko ilabas or paano ko i-show yung pagkikare ko is sa pasinghal na way or pagalit na way or kung ano man yun, para sa akin is ganun pa rin siya, yung kabutihan po palagi ang kagustuhan natin as magulang sa ating mga anak. Ngayon naman po sa pag-aaral natin, kanya din po sa ibinahagi sa kalagitnaan na yung nga po yung minsan may hinihingi tayo pero pag hindi natin nakukuha is nagtatampo tayo. Siguro po yung yun nga po yung sabi niya, hindi lahat ng ibibigay sa atin is hinihingi natin is makakabuti sa atin. So may times po talaga na hindi natin marireceive yun kahit ano pong panalangin natin. Kasi nga po, ang Ama palagi pong kabutihan ang gustong ibigay sa atin ng mga anak niya. Tayo nga na nag-aaral po sa kanya. So kung minsan po may mga hinihingi ako, may hinihingi kami, tapos parang ang tagal dumating o parang kailan pa ba darating yun? Sana lang po pag dumating po yung pag nasa ganyan na po ako na sitwasyon, pag naiinis na or nagtatampo na or yun pong na natatagalan na po dun sa reply na or pagtugon na hinihingi ko po sa Panginoon, sana po yung pag-aaral na to parang may bumulong sa akin at saka maalala ko po na hindi binibigay sa'yo ngayon kasi nga baka hindi mo ikabuti. Yun po yung ito po yung pagkakaintindi ko sa binigay na pag-aaral mo. Yun lamang po, marami pong salamat. Marami pong salamat. Sabi nga ng pong may kapal, ang kanyang anak ay kanyang pinapangaralan. Kung sabi mo yung tono ng iyong boses ay medyo may kataasan, yung pagwika mo ay merong nagdidemand ka.
Wika nga, ang pangaral ng magulang ay naguhubog sa isang anak. Huwag kang mag-alala sa mga bagay na yan. Meron din panahon kapag nakausap mo ang pasit mo, ay magkaroon kayo ng magandang paghuhuntahan na magbigay ka ng magandang halimbawa at hindi yung ibang halimbawa din na kasasama. So para makita niya yung in between, yung kabilang side. Kaya mo iginawad yun dahil ayaw mo mapahamak ang iyong anak. Ganun din binigay ng ama. Pinakita mo naman yung maling magiging ibubunga ng kanyang hinahangad para makita niya yung mga mali at tama. Sabi nga natin kayong mga magulang ang susuweto at magpapangaral sa inyong mga paslit upang maging maganda silang tao sa kanilang kapwa-tao. Yung maging mabuti kayong halimbawa sa inyong kapwa-tao. Kaya huwag ka magdamdam kung napagsabihan ka na yung kabiyak kasi yung siguro nga yung tono ng boses mo ay medyo may kataasan, may pagdidiman. Pero ito naman sa yung kabiyak, huwag niyong sasansalain sa kalagitnaan ang nangangaral ng isang tao. Kayo magkabiyak, kagaya niya, nangaral na pagsabihan mo ang iyong paslit, na yung tono nga ay medyo may kataasan o nagdidiman ka, dapat ang yung kapilas o ikaw, kung ganun din ang mangyayari sa inyo, tumabi kayo o mag-usap kayo sa isang sulok na sabihan mo na medyo mali yung tono ng pakikipag-ugnayan sa inyong paslit. Kasi kapag nakita ng inyong mga paslit, na kayo'y nagtatalo sa inyong pagsaway, kapag nakita nila yan, hindi nila malalaman ang tama at mali. Ito lang ay isang payo para sa inyong mga magulang. Naunawaan niyo ba? Opo. Opo. Kailangan kayong mga magulang, kung merong pagtatalo, huwag niyong ipakita sa inyong mga paslit kung tinatama niyo ang kanyang mga paslit. Huwag niyong ipakita na kayo'y nagtatalo. Kawayin yun, alika muna. Kung kayong mag-usap, pag-usapan ninyo yung mga bagay na medyo alam mong mali. Alam niyong medyo parang sa pandinig ninyo, pakiramdam ninyo, ay mali yung pagbitaw ng salita. Iyon ay makikita din ninyo para makita ng inyong mga paslit na hindi sila maguluhan sa pagsusuweto ninyo sa kanila. Sapagkat walang magulang tulad, sabi ni kapatid na Kunching, walang magulang na naghahangad na ikasasama ng kanyang mga paslit, kundi ang kabutihan ang hinahangad ng lahat ng mga magulang. Maraming pong salamat. Balikan po natin. Kung maaari po bang mag-share si Love? Off ka, Sister Love. Naka-off ka. Teka lang, tita. Kasi, ayun. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa madakilang at nakadakilang banal na Espiritu. Alam sa mahal na ina, Birhen Maria. Ako po yung pinakabata. Sa akin po pagkakaunawa at sa akin pong yung po talagang pangaral ng isang magulang, siyempre millennial ako. So iba po yung Gen Z ngayon. Paano nila i-adapt yung pangangaral ng magulang. Talaga pong mahirap magpangaral ngayon ng mga kabataan ngayon kaysa sa millennial na katulad natin, millennial tayo po, di ba? Ako po yung last, kami po ata yung last 1994 yung last na millennial. So talagang yung kung ikaw
kung ako, siyempre ako, talagang sinapuso ko yung pangaral ng aking magulang at ninyo, kasi alam ko, batid ko sa sarili ko na may katigasan din ang ulo ko. Kung hindi ko na-realize kung bakit pinapangaralan ako ng magulang ko at ninyo, saan napunta yung buhay ko. Yun yung iniisip ko. Talagang, at iniisip ko din, inanalyze ko, kapag ang isang tao ay yung nagkaroon ng inggit sa katawan at hindi na kontento sa anumang bagay na sa kanyang nalalasap na nagpagpapala ng galing sa Panginoon. Ang iniisip ko, may kanya-kanya tayong winning moment. Kung hindi para pa sa iyo yung time na yun, okay lang. Basta keep in going kung ano yung ginagawa ko. Basta gagawa ko ng maraming kabutihan. Okay. O bagamat minsan hindi po ako perpekto, nagkakamali ako. Ang lahat ng nalalapsap kong o nakakamit ko ngayon, so yung parang harvest time na sinasabi ngayon, hindi ko po inaangkin ako yung gumawang mag-isa. Dahil kung wala yung pangaral ng isang magulang at ninyo po, hindi ko po maitatama yung tamang landasin ko sa buhay. At ganun din po kung hindi ako marunong mag-appreciate ng small things na payo, yun yung kahit wala kang bagay na walang mas masarap yung harinig ka ng galing sa hindi mo ine-expect na yung salamat, yung pasasalamat na hindi mo akalaing na magagaling sa kanila. Hindi ka na mag-i-expect ng pagtutulong ka. Yung basta sa puso mo, yung bukal lang lahat. Dahil ako napakaswerte ko dahil kahit anong pag-aaral, pagsubok na dumating noon sa akin, mabigat man, nakakayak. Sabit. Tanggalin na lang yung inggit sa katawan. Yun yung nagiging sagabal natin sa pagkamit ng pangmitiin natin sa buhay hindi para sa ating sarili kundi sa pamilya. Yun yung talagang sagabal po talaga. Yun yung po na-realize ko habang nag-iisa ako. Saka ito na naman nung nakaraang buwan, sabi nung mga, bakit ang galing-galing mo? Lagi kang uuna. Lagi kang nauunang nakakakuha ng ganito. Ano bang meron ka? Sabi ko, wala naman pareho naman tayo nagtatrabaho. Sabi ko yun na talaga yung, sabi ko, isip ko talaga, naiingit na naman to sa akin. Sabi ko, patay tayo dito. Sabi ko, wala, nagtatrabaho lang. Sabi ko, kung ano yung ginagawa niyo, pareho naman tayong nagtatrabaho, para din yung ginagawa ko. Sa analyze ko, tanggalin yung inggit, yun talaga yung pinakasagabal talaga sa pagkamit natin ng pangarap natin. At yun talaga at saka yung kailangan talaga gumawa ng kabutihan kung ano man yung maraming tayo narinig ng mga masasakit na salita, lang natin, kahit inyong na ako, bahala. Sabi ko sa sarili ko,
Diyan kayo masaya. Ako, masaya ako dito sa ginagawa ko. Wala akong tinatapakan na tao. Basta gagawin ko ito para sa akin, para sa pamilya ko, para sa mga taong sumusuporta sa akin at naniniwala sa akin. At alam ko din may bahagi din kayo na nagpapalakas din sa akin dahil kung wala kayo, siyempre hindi rin ako magtatagumpay. So ang kailangan na lang natin ipasa Diyos na lang po natin yung mga taong yun. Para po maunawaan nila kung kung bakit may hindi lahat ng ating mga wish hindi kaagad naga-granted dahil kailangan natin pagsikapan, paghirapan, at yung pagnananalig at paggawa ng kabutihan. Kasi ako din po naman, nung ako nasa nasa edad pa ako ng early 20s, siyempre nagtampo ako sa Panginoong Diyos kung bakit nagsanong ako sa Kanya, bakit ano naman ako lahat ng advice sinunod ko, bakit yung dream ko hindi natupad? Hindi ako yung katulad ng bata na gala doon, at siya doon. Bakit ganon? Na-realize ko po na lahat ng bawat nilalang dito may kanya-kanya pong mission na hindi po para ako sa ganon dahil isa ako agad na tinawag upang maglingkod. Napakasarap po nun bilang isang nilalang na tinawag sa tunang karamihan na parang maunawaan kung ano yung nangyayari at yung bakit ka hindi dahil may malaki kang mission dito sa mundong ibabaw. Iniisip ko yun pero habang ginagawa ko at yung mga natututunan ko, mahiwaga ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung gusto niya talaga, gagawa, hindi man directly po manggaling sa Kanya yung pong pangangailangan natin, gagawa po siya ng instrumento na kayo po yung naging instrumento niya para matupad at maunawaan ko po kung bakit po ano po yung naghiwaga na napapalot sa ating mundo. So, maraming salamat po dahil ang lahat ng natutunan ko po at natutunan ko po sa araling ito, maraming salamat po sa inyong paggabay at hindi po kayo nagsasawa pong mangaral sa akin. Kahit alam ko pong sa sarili po ninyong mga anak, nahihirapan kayo. Bagkus, pinapanalangin ko po na maging maayos po ang bawat pamilya nating lahat. Kasi po, iisa tayo. Mahirap po talaga mangaral ngayon ng mga Gen Z. Talaga po napakahirap. Kasi na-experience po ng mga kasama kong nanay at magulang sa opisina na hindi daw nila alam kung paano nila siswituhin ngayon yung mga anak nila. Kasi pagmulagat lang daw ng magulang nila noon, sila, tiklop na. Ngayon, hindi daw nila alam kung paano nila gagawin. So sabi ko, ano bang gagawin? Sabi ko, ano ba to? Sabi ng mga kasama ko sa opisina, sabi ko sa kanila, sama mo kaya ma'am sa bukid. Sinasabi ko para matuto. Sabi ko sa kanila, huwag niyo po kasing tawanan kapag gumaganon po ng yung dito, yung kapag bata pa kasi, pag nagsasabi ng mali, huwag niyong tawanan para agad swituhin ninyo. Kasi sa mata ng bata, kapag tama yung kanilang ginagawa. At saka po pati, kapag
nag-aaral yung isa sa inyo, huwag mo na pong sasabayan, isa lang po muna para hindi po magulo yung bata. Kasi iba po ngayon ng bata. Maraming salamat po sa pagpapala pong pinagkaloob po niyo sa bawat lahat. Binabalik ko po ang papuri at pagpapala at pasasalamat sa mahal na dakilang Ama, dakilang at dakilang banal na Espiritu. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maaari po bang magbahagi si kapatid na Joy? Magandang umaga po. Ako po ay nagpupulit ng salamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, gayon din po sa mahal na Ina. Para sa akin po, bodin ko na lang po, sabi nga po niya sa atin, lahat po ng gawain, magbuti man o masama, ay meron pong kapatawan na kapalit. So, ang maganda po natin gawin is hindi man po natin sige sabihin na tama lahat ng ating ginagawa, bagkus po, pagsumikapan po natin na matugunan o magampanan yung mga binibigay po niya sa ating tungkulin nang sa ganun po ay maging maayos po ang ating pang araw-araw na buhay. At ganyan din po, kausapin naman po na bilang magulang or bilang anak, sa panahon nga po ngayon ay mahirap po talaga. Hindi po natin alam kung tama yung gagawin natin umali. Bagkus po, lahat po ng ating magiging desisyon o ating mga gagawin ay samahan po natin ng paggabay po, ng hingi po ng tulong sa may kapal na naway po lahat po ng gagawin natin ay maging tama, hindi man po sa paningin ng ibang tao or sa paningin ng iba, bagkus po tama po sa paningin po niya nang sa ganun po yung ating pong mga anak or magulang ay magkaroon po ng liwanag ng isip, patanggap po yung mga bagay na dapat po nilang maintindihan. At ganun din po, patuloy po tayo magtiwala at kumapit po sa kung may kapal na lahat po ng bagay na pinagkakaloob po niya sa atin o ating dinadanas ay may dahilan po at pinapatatag lang po niya tayo nang sa ganun po patuloy po ang ating pananampalataya at pagtahak po sa tamang landasin. Kailangan po, binabalik kong papuri at salamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, gayon din po sa mahal na Ina. Maraming po salamat. Balikan po natin kapatid na Attorney Nordelo. Good morning po. Good morning. Unang huli po, papurit pasalamat po sa poong may kapal, sa ating dakilang Ama, sa dakilang Anak, at sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Salamat po. Nung binigay pong tinapay sa umaga pong ito ay sabi nga ni In ay sadyang alam ni Lord na ito ang kailangan sa panahunan or sa pagkakataon na kailangan siya. So, kanina, yung nasabi ni partner, medyo napagsabihan agad si Shushu, pero in defense naman po yung ano ni partner, in defense sa akin kasi yung bungad naman ng bata parang may demand sa akin. Kaya ako parang wala lang yun sa akin. Yung dating kay In ay parang parang disrespectful daw. So siya naman ay may hindi magandang pakiramdam ngayon si In. Medyo may sipon ganyan. Pag mga ganang condition, medyo wala siyang patience, parang ganun pa, no? So kanina napagbungaran yung bata. So yung bata naman, yung tanggap niya, parang kumbaga naisip ko, parang nandito na naman yung aking ina na nagapagsaway sa akin. Wala nang ibang ginawa kundi sawayin ako, parang ganun. So sa boses po yun, yung sa boses ni In. So nung nangyari po yun, nung inihati na namin siya sa school nila, sa dorm kanina nga po, pagdating doon sa may gate, so nag-stop muna ako ng sasakyan, tapos para bumaba si Sucho para ibigay yung parang gate pass, tapos sulatan doon ng guard. Doon ako nag-park sa may nakalagay na no parking.
Kaya yung ate naman sabi, dadi, wag dito kasi no parking. Eh, yun nga, yung dating ni Kaylin, disrespectful sa akin, sabi niya, hindi lang, ano ka naman, so, parang gano'n na, hindi naman tayo magtatagal, bababa ka lang naman, magpa-park naman tayo doon sa gano'n, yun, yung, parang gano'n, doon. Eh, yung ako naman, parang, eto na naman, parang, naintindihan ko silang dalawa, kaya, nung pagtabi namin, bumaba si Sho, pinagsabihan ko nga tita, sa kagaya yung sinabi nyo, ano ko naman, napagsabihan, in a way na hindi niya sana matanggap na parang ano yun, kinokonsente ko yung bata ba sa ginawa. So wala akong kinokonsente. So kumbaga, sabihan ko lang na yun nga yung boses mo na naman ganyan, mataas, yung bata ganyan. Tingnan mo yung kuan parang ano na naman malungkot parang ganyan. Kasi yung tanggap nga niya is sinita na naman siya parang gano'n na laging sinisita parang gano'n. Laging parang gano'n ang nakikita ko kay Joshua. Kaya yun, nung napagsabihan ko naman si Inin, wala na siyang reaction kasi medyo masama nga ang pakiramdam. Wala na kaming imikan. So, kaya ito ay, sabi ko, Lord, parang paano kaya mangyayari nito? May kanya-kanyang ano po, may mga kanya-kanyang dinadala ba? So, pagbalik ni Sho, medyo matamlay siya, medyo walang gana, parang gano'n, ano, magkakahiwalay-hiwalay. So, inisip ko lang magkakahiwalay-hiwalay kami na masama yung damdamin ng dalawang mag-ina. Kasi yung isa masama ng pangalan, yung isa naman iniisip siguro na nagmamataas ka kasi or disrespectful ka sa ano mo sa daddy mo parang ganun. Wala na kumbaga inaano ko lang inalalayan ko na lang po silang dalawa. Wala lang imikan. So, yun po yung naganap kanina kaya siguro itong binigay na tinapay. Pagpapaalala po sa lahat po sa atin sa mga magulang kung paano tayo magbigay payo sa ating mga nasasakupan sa mga supling. Kaya paalala din po sa akin na yung binigay niya po sa atin kanina na tuloy-tuloy po tayong magsiganap ng ating mga tungkulin ng may katapatan na anumang dumating diyan na pag-aaral din sa atin na kagaya niya na naisip po sabi ko dito na naman yung partner ko medyo although ano siya may pakaramdam masamang pakiramdam pero sabi ko noon hindi ba kayang maging malumanay lang pwede naman idaan sa ganun ba pero yun nga sa akin naman po ay yung tanggap ko dito ay tuloy-tuloy lang yung suporta kasi yung pagbabago ay dahan-dahan at patuloy na magaganap yan sa bawat isa maging sa aking kabuuan po yung sabihin yung patience sa aking part na yung hinihing pagbabago sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, basta tuloy-tuloy po yung ating paghingi doon ng may katapatan sa paglilingkuran, ay magaganap po sa bawat isa. Ay yun po yung unang bahagi po yung pag-aaral ko po dito. Kaya maraming pong salamat kayo na po, Lord, ang nagbigay ng pagpapalang ito sa amin, maging sa akin po. At yung pangalawang aral ko naman po dito, yung i-relate ko po doon sa binigay niya po sa atin kanina na inisip ko ay ang bawat isa po ay talagang dumaan sa pag-aaral na gano'n. Isa yun sa mga pag-aaral na ang lahat ay dumadaan yung nga po na may hinihibig tayo na napag-iisip natin napapagkumpara natin yung ating mga kalagayan sa ibang mga kapatid na inisip natin na gumagawa tayo ng maraming kabutihan at yung iba hindi gumagawa ng kabutihan ngunit ang pagbapalay na masigit sa kanila. Parang ganun po. So lahat po tayo, parang ganun po yata. Ang bawat isa ay dumadaan sa ganitong pag-aaral na ito na parang sinusulit kung saan kung anong kaliwanagan yung ating nakukuha sa mga pag-aaral na binibigay po dito sa atin. Kaya sabi ko, Lord, maganda yung pagpapaalala na ito na nagaganap po sa bawat isa. At ito ko nga po yung naganap din po kumbaga sa akin pong pag-aaral pa yung alam na natin na hindi binibigay yung bagay agad-agad dahil hindi pa karapat-dapat parang gano'n na may tamang panahon at yung pag-aaral na yan ay tuloy-tuloy po sabi ko nga po yung tuloy-tuloy po yung una nung makailang beses niya na naganap na sabi ko na
parang kasi normal siguro sa kaisipan ng parang kung sabihin na normal sa kaisipan ng tao na mag-iisip na, di ba Lord, ito yung kabutihan, bakit walang ganon. Pero yung mas malalim pa doon na pag-aaralan, kasi mababaw lang, hindi naman pa mababaw, pero ibig sabihin, alam na po natin parang na ganun ang parang tawag niyan yung magandang ano ba, yung magandang balita doon na hindi yun ibibigay dahil may taong panahon doon, pero mas sa totoong ano, sa mas malalim, sa mas may buhay na pag-aaral doon sa pag-aaral na nga ito na binigay sa atin, mas may matututunan pa tayo, may makukuha pa tayong liwanag kung talagang dadaanan po natin to. Yung talagang hindi lang yung konsepto na alam natin na ito'y ganyan-ganyan, na ito'y yung ganyan na yung mga bagay na hindi nga bigay, talagang dadaanan natin para yung isasabing yung experience ba yung talagang makukuha natin yung lesson. Yung ganun, yung ibig sabihin yung lahat ng ito ay dinadaanan natin para ma-experience natin in person yung pag-aaral na binibigay niya. So yun po yung aking tanggap na sinabi nga po niya, yung lahat ay may kapanahunan at ang bawat isa nga po, aking personal na pag-aaral din, pagsasanay, ay dinaanan nga po natin yung talaga actual na experience, yung binibigay sa atin na mapapaisip tayo na bakit nga ba ito ay matagal na hindi nabibigay. So sa lahat ng po yun, may mga magandang ano pa pala, may magandang pag-aaral na ang ibig sabihin ay mapapahalaga natin yung mga pag-aaral na binibigay sa atin na hindi na tayo mapapariwara, o hindi na tayo madaling mayayanig sa mga pag-aaral na pag dumating yung mga pagpapala sa takdang panahon ay mas higit na tayong mabibigyan pa kahalagahan yung mga turo niya. Yung sinabi niya nga po doon na may yung hinihingin, yung may parang ano ba tawag niyan? Parang signal or ano ay may dadaanan tayong 3 pagkatok. So yung pagkatok na yon, kung naalala po ng bawat isa, ito'y dinaanan natin yung kahilingan natin. So nasa atin kung paano natin mabibigyang buhay yung sinasabi niyang yung pagkatok nga po, yung 3 pagkatok na magiging parang signal bago yung dumating yung mga hinihingi pa natin. So ito po yung aking pag-aaral sa umagang ito. At muli, maraming salamat Lord sa tinapay at na ito at sa mga pagpapala na walang humpay at pagsawang pinagkakalob niyo po sa amin. Muli, maraming salamat sa pagpapala at biyaya sa umaga to at mula ngayon magpakailanman. Inabalik ko pang pagpupuri pasalamat sa inyo po aming dakilang Ama, dakilang Anak at sa banal na Espiritu Santo, ganun po sa mahal na Inang Maria. Magandang morning po sa lahat. Marami pong salamat. Maaari po bang magbahagi si Doktora Marie? Magandang umaga po. Iiklian ko na lang po kasi ang haba nila magsalita. Ganito na lang po, kasi parang nawala na po sa isip ko lahat. Pasensya na rin po, ang dumis-dumis po na itsura ko dahil ang dahil po namin ginawa. Yung mga tab-tab po na tiles, kanina inayos po namin buong bahay. So hindi pa po kami tapos until now. Magandang umaga po. Sa aking pong pagkaunawa, kung titingnan po natin madalas po tayong nire-remind ni Lord sa bawat aralan po natin na for I think matagal na po talaga, buwan-buwan na po. Sa aking pong pagkaunawa, sinasabi ng Panginoon na kahit tayong manggagawa ay dumadaan pa po sa maraming pag-aaral sa buhay natin. So sabi niya nga po kanina, maging matatag tayo, patuloy tayo sa pag-akay sa kapwa natin. Kumbaga kahit ang problema natin mabigat, huwag na nating indahin. Gawa tayo ng gawa ng kabutihan. Hanapin natin yung mga taong naliligaw ng landas. Although katulad ko po, napakarami pong kaibigan ko na dapat kong puntahan. Alam ng Ate Glo yan. Bibigyan ko po ng oras kasi sa pagkakataong to, sobrang
sobra po maraming dumarating sa aming pag-aaral mag-asawa. Pero kahit pa paano po, iniisip ko lagi siya, sabi niya na hindi ko kayo pababayaan. Tsaka one thing po yung sinabi kanina, totoong tinatanong sa akin ng mga anak ko yun na, bakit mama si ganito? Mas lalong sineswerte kahit ang sama-sama. Pati mga pamangkin ko sa Canada, lagi nilang tinatanong sa akin yan. Actually, wala po akong masagot, pero kanina, nasagot. So, yun ang sasabihin ko. So, sabi niya nga, yung sa narinig ko sa mga kapatiran, ang problema niyo yung mga anak niyo, actually, dumaan na po ako sa mga bagay na yan. Pero, hindi ko sinasabing mabait ang mga anak ko, pero yung natutunan kong sinabi ni Lord na maestro komunikasyon. Lagi ko pong sinasabi sa kanila yung ano ba yung buhay natin, ano ba yung sitwasyon ng buhay natin, saan ba lahat ng galing to, yung mga patunay po ni Lord, lagi kong sinasabi sa kanila yan. Tsaka lagi pong unawa, totoo yun, huwag kang sisigaw. Kausapin mo sila ako kinakausap ko si Benedict ng individual sila po. Umiiyak ako, ina-explain ko sa kanila, yun, wag tayong malus ng hope. Kasi there are times bigyan natin sila ng freedom, sabihin nila yung gusto nila. Na i-acknowledge natin, ano ba yung gusto nyo, something ganyan. Tapos at the end of the day po, explain nyo kasi ganito. So, mahirap magpalaki ng anak, pero patulong tayo sa Panginoong Yesus. So, yun lang po. Tapos sabi niya nga, alisin natin yung yabang, maging mapakumbaba, laging simple lang lahat sa lahat ng bagay, hindi porke manggagawa tayo, mayabang or something, hindi po. Lagi niyang sinasabi sa atin na huwag natin iparamdam sa kanila or something. Although mahirap po yung katayuan natin sa sitwasyon namin ni Toby, sa side ko, parang yun ang nakikita nila na, hello, parang hindi, pare-pareho lang tayo. Parang ganun, alam niyo, parang buti pa sila, hindi ganun. Sana naintindihan ninyo ko yung, porque nasa aralan ganito, hindi eh. Mas mahirap pa nga, mas kung nasa aralan, parang mas marami tayong pag-aaral na daramdam. Parang minomonitor ka nila, so mahirap po. So, yun lang po. Salamat po. Magandang umaga po. Salamat po. Salamat po. Maari po ba makabahagi si Kuya Tony, Jack of all trade? Marami pong salamat. Paumanin po at hindi ako nakakadalo. Hindi pa nga po ako naka-recover sa aking sakit. Medyo mahina pa po. Pero bumabalik na po yung aking pagkain mabuti. Bago lahat, papuri muna sa Diyos sa kaitasan at sa lupay kapayapaan na kanyang pinagkakalob sa bawat isa sa atin. Gandang umaga sa lahat. Napakagandang pakinggan ang mga karanasan ng bawat isa. Merong talagang maunlad na sa unawa at merong pag-aaral pa rin sa kanyang sarili. Ang pag-aaral sa buhay na iniaaral sa atin ng Diyos hanggang ngayon ay ate pang pinag-uukulan ng panahon upang maunawaan natin at may i-apply sa ating buhay. Napakahiwaga po ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, lalo na po sa atin, kung bakit tayo nandito sa kalupaan at kung bakit ano ang ating paglilingkod sa Kanya sa pamagitan ng ating unawa. Ang salita ng Diyos ay buhay, aking mga kapatid. Subalit, ang pag-aaral ng tao sa buhay, lahat ng mga salita ng Diyos ay ating iniaaral. At bago maunawaan ang salita na ito, ay kailangan magkaroon tayo ng karanasan. Ang karanasan ang nagpapaunawa sa mga dumarating sa ating buhay. Ang karanasan ang nagiging kasagutan sa ating mga tanong sa ating buhay. Ang abot-saboy kanina aking mga patay napakaganda. Ito ay nauukol sa lahat ng mga nag-aaral. Kasama na po ako dyan. Nagtatanong kung bakit ang lahat ng ating pangarap, ang lahat ng ating nais ay hindi nasasagot. Subalit, may panahon at nasasagot at hindi lang natin
na papansin na ito'y mayroong kasagutan. Dahilan nga, ang ating isipan, ang pangarap ay iba. Subalit, lahat yan ay meron ng sagot. Hindi lang natin, hindi nabibigla ng Panginoon sapagkat meron siyang kadahilanan. Wala ng mas higit pa sa unawa ng Diyos kasi sa unawa natin. Hindi natin maarok ang kanyang karunungan hanggat hindi natin nadadanasan ang mga karanasan na ito. Ang pangaral sa mga anak. Ito ay napakahalaga sa mga anak na ating pinalalaki. Subalit, ang magiging huwaran ng anak sa isang magulang, hindi lang sa salita, kundi sa kanyang mga gawa. Kapag hindi maayos ang salita at ang gawa ng isang magulang, ay hindi maunawan at maintindihan ng isang anak na paslit sa ang kanyang buhay kung paano niya isa sa buhay ang kanyang natutunan sa araw-araw. Ang aking mga magulang ay nariringgan ko lagi sa kanila mga aralan, yung mga salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga, aking mga kapatid, ang salita ng Diyos. Dapat, dahil dito tayo natututo. Ang aralan sa buhay, ang lahat ng salita niya ay iniaaral sa atin. Iniahambing sa atin kung ito nga ay ating naunawaan. Katulad ng galit. Sa isang saglit lamang ay kapag hindi mo nais ang salita na iyong narinig sa iyong kausap, ikaw ay magagalit. Subalit, kung tayong mga nag-aaral na ay merong control sa ating pananalita, ay doon natin nararaman at naunawaan kung ano ang kahalagaan ng pag-aaral ng Diyos. Ang taong pinakamatalino na sa buong mundo, lahat na ng uri ng science ay alam niya. Subalit, aking mga kapatid, ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ang lahat ng kayamanan dito sa lupa ay kamangmangan sa Diyos. Subalit, kung ang pagtawag ng Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang paraan, hindi natin ang ating paraan, ay hindi natin maunawaan hanggat hindi natin nararanasan kung bakit tayo tinawag sa aralan ng buhay ng Diyos. Ang mga salita niya, halimbawa yung tinawag niya na maging manggagawa niya sa kanyang ubasan, ay hindi iba-iba ang panahon. Merong umaga at merong hapon, at nung hapon na oras na ng pagbibigay ng sahod, may nagrereklamo. Gayon din tayo, aking mga kapatid. Tinawag tayo nung umaga hanggang hapon, ay nag-aaral pa rin tayo. Iyan ang hiwaga ng Diyos sa pag-aaral natin dito ng nauukol upang maintindihan kung ano natin, kung saan ang ating patutunguhan sa buhay nito, kung ano ang ating lakaran, kung paano tayo mabubuhay ng tahimik lamang, may kapayapaan. Ang galit, aking mga kapatid, kapag hindi nyo napanghawakan, talo kayo. Talo kayo, makikipagtalo kayo na isang salita lamang na nakakasakit ng kalooban at damdamin na tinatawag na salitang napakatulis ay nakakasakit ng kalooban. Mahirap hilumin ang sakit sa kalooban at isipan. Kaya ang ating mga salita, ang ating bibig ay ating ingatan sa pagkipagsalita o pakipagbigay ng kahulugan ng bawat kanyang sinasabi sa kanyang kaharap. Kaya aking mga kapatid, ang pag-aaral, lalong-lalo na sa isang magulang, hindi niya maitutuwid
at may tatama ang kamalian ng isang kanyang anak. Hanggat di niya naunawaan at intindihan at nagkakaroon ng karanasan upang kanyang malaman ang lahat ng salita na naiuukol sa kanya. Subalit, ang panahon ng pinakamalaga, darating ang panahon hanggat hindi ka nakikinig sa isang magulang, darating ang panahon na ikaw naman ay hindi pakikinggan ng iyong anak. Ganyan lamang ating buhay upang maunawaan ng bawat isa kung ano ang kahalagaan ng buhay dito sa lupa. Kaya nga nawiwika ako, kahit na ikaw ang pinakamayaman at pinakamatalino dito sa karunungan o katalinuhan sa lupa, naukol sa lupa, kamangmangan sa Diyos. Ang buhay natin dito ay kailangang kaakibat ng salita ng Diyos. Hindi maaring wala. Sapagkat magkakaroon ka ng katalinuhan at karunungan, ang salita niya ay karunungan. Hindi dito lamang sa lupa, kundi lalo sa kaitaasan. Tayo'y inihahanda ng Diyos sa ating kinabukasan, hindi dito sa lupa. Sapagkat lahat ng mga bagay na yan ay ating iiwan. Winiwika, kung tayo lumabas na hubad at tayo binibisan, gayon din kapag tayo namatay. Tayo bibisan na hindi na natin alam at iiwan na ang lupang ating pinaglakihan at nagkaroon ng karanasan sa buhay. Ang payo ko lamang sa aking mga kapatid, lalo na sa ating kapatid na Lovely, no, na hindi pa lubos ang kanyang karanasan. Subalit, ang unawa niya ay naandun na, nasa kalagitnaan na siya, karanasan na lamang upang maunawaan niya ng gusto. Ang hirap, aking mga kapatid, sa buhay ay kaakibat. Hindi maaring walang hirap sa lahat ng ating mga kilos at gawa, lalo-lalo na sa paghahanap buhay. Ang paghahanap buhay ay pagtulong-tulungan sa bawat isa, hindi lamang sa sarili, bagkus sa lahat, upang magkaroon ng kaunlaran ang pangarap ng isang tao sa kanyang paghahanap buhay. Kaya papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan na kanya pinagkakaloob sa kanyang mga minamahal. Kapayapaan. Magandang umaga aking mga kapatid. Maraming salamat po. Maaari na magbahagi si Sir Lydia. Magandang umaga po. Ako ay nagpaparin salamat sa kataasa sa dakilang sa Panginoong Hesus, sa mga banal na Espiritu Santo Bukuan, naging sa mga na magandang umaga. Sabi ni kayo po na paksa po sa kawikaan po, kung sa literal na babasahin po natin ito, relasyon ng isang magulang sa anak at sa magulang, ay talaga po nangyayari. Kasi po, kung mayroon po tayong pandinig, makinig. So, literal po yan. Kasi meron po tayong mga kasalan, hindi nakakarinig, pero nakakabasa ng pamamagitan ng senyales. Ayun nga po sinasabi ko na, kung mayroon tayong pandinig, makinig. Kasi po, ang mahirap naman po dyan, nakikinig tayo, kung wala naman po tayong pangunawa at sarado ang ating kaisipan, hindi natin ito maisa sa buhay. Kailangan unawain po natin maigi, suriin, huwag humusga. Para na sa ganun, malaman po natin kung paano po natin isa sa buhay. Sa mga binibigay na pag-aaral sa atin ng Panginoon Hesus, sa umpisa, minsan hindi natin naarok kung bakit nangyayari mga ganun. Pero kalaunan, malalaman natin yung pag-ibig sa Diyos. Hindi nga daw lahat na binibigay niya ay nauunawaan. Pero kailangan natin na maging matibay dahil doon tayo pinagtitibay ng Panginoon sa ating mga danas. At sa mga hindi naman nakikinig, kumbaga ayaw sumunod, talaga pong ang kahinatnan po nila, alam na po natin kaawa-awa. Marinawa po dumating sa kanila kaagad na hindi maging huli ang sandali na sila ay magkasalan ng lubusan, bagkus ay maunawang agad nila ito.
na sa ganun ay hindi pa maging mabago nila kung ano man yung mga napakinggan nila o naging danas sila sa buhay. Yung nga daw sinasabi sa atin kanina na yung pong biyaya sa atin, nasa atin na. At ito po ay hinog na. Ibig sabihin pa pwede po natin ito ma-harvest. Pero sinasabi nga ay merong certain time, kumbaga meron pong panahon pa. Pero nasa atin sa magitan ng ating mga gawang mabuti, parinawa may makuha ko. Dahil sa, kumbaga, kung may nagawa ka mabuti, aanihin ka, di ba po? Kaya po, kasi kahit naman po yung mga gumagawa ng masama, meron din po silang aanihin. Kaya magpatuloy lang po tayo sa pag-aaral, sa pakikinig, sa pakikisa sa Panginoon dahil mahirap man po, pero nandiyan nga daw po yung pagkaalalay niya sa atin na makayan natin lahat ng mga pasanin natin sa buhay, yung mga haharapin pa po natin sa mga darating na mga araw na may lakas pa po natin sa Panginoon. Kaya po, ipanalangin din po natin yung mga iba na mapaglagpasan din po pag-aaral. Salamat po. Maraming salamat po sa Diyos Ama, sa Panginoon Jesus, Mamayan Espiritu Santo. Maraming umaga po. Salamat. Maraming salamat sa mga pagpapalang inyong ibinahagi sa isa't isa. Tulad nga ng wikas sa kalagitnaan ng mga magulang ang hubog sa kanilang mga pasli. Tulad nga ng pag-aaral na ito, ang mga pangaral na hinahatid sa kalagitnaan ay paghuhubog sa kanyang mga anak upang sa matuwid na daan ang paglalakbay ng bawat isa. At pinaalala niya lagi, tuwiran niyang pinaalala sa lahat na huwag maging palalo ang isang kabuuan. Sapagkat ang palalo ay nagkakaroon siya ng malungkot na buhay pagdating ng panahon. Walang halaga ang kanyang mga ginagawa sa lupang ito sa paningin ng dakilang lumikha. Ganon din ang wika nga, kapag ang isang palalo ay maraming nagagalit o naiinis sa kanyang ginagawa o inaasal. Kaya mabuting gawin ng bawat isang kabuuan ay ang pagpapala sa kanyang kapwa-tao o paglilingkod ng matapat sa isa't isa upang ang mga biyayang inyong matatanggap sa poong nagkapal, inyong matatanggap sa inyong kapwa-tao ay magbibigay rin sa inyo ng kaligayahan, kalakasan upang isabuhay pang muli ang mabubuting gawa at asal. Ngunit ang mga, sabi nga, kasama nga yan, yung mga tao na gumagawa ng hindi kaya-aya, ay makakamdam nila yung kahirapan, yung pagdarahop o mga bagay na magiging karahasan na kanilang matatanggap. Ganun din sa mga pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao, kailangan ay meron kayong kababaan ng pakikipag-ugnayan. Hindi nyo rin maalis kung ang pananalita ninyo ay naroon na, kumbaga, sa inyo ay parang high pitch yung boses ninyo, pero para sa inyo ay hindi ganun ang dinideliver nyo or binabahagi nyong pananalita. Kundi, kaya nagkakaganoon ang isang tao o sino man na pag nagwiwika siya ng mga pangaral sa kanyang kapwa, kung ang dating sa isang tao ay mataas ang kanyang tono o tinig, doon naman sa nagwiwika, para bang nire-release niya lang yung bagay na sabihin na natin na yung concern niya sa o pangangatwiran sa kanyang kapwa na binabahagi niya yung tamang dapat gawin. Nawa ay magkaroon ng karunungan at kaunawaan yung mga nakikinig din.
yung mga tao ding nag-uwika na merong mataas na tono, ay mararamdaman niya rin yun. Kasi inaalis lang nila yung stress sa loob. Halimbawa, nakagawa ng, alam niyong mamamali siya sa kanyang gustong gawin, pero ang tinig mo ay mataas ang iyong panalita. Nire-release niya yung galit sa isang bagay na sabihin na hindi, parang gano'n. Pero walang masama doon sa kanyang ginagawa. Kailangan hilingin din natin sa Poong May Kapal na ang tinig natin ay merong kalumanayan. Pagpalain nawa na tayo, ang bawat isa na makipag-ugnayan sa kapwa-tao ay merong kalumanayan sa salita. Nang sa gayon ay maunawaan nung tatanggap ng salita ng ating babahagi. Ganun nga sa mga lahat at bawat isa ay pinagkaloob ng dakilang lumikha. Sapagkat ang mga paalala ng dakilang lumikha sa kanyang nilalang ay upang matuwid na landas ang kanilang lalakbayin, upang sa banal na landas ng Poong May Kapal ay makarating ang lahat at bawat isa. So, winika rin sa inyo na lahat ng kanyang nilalang ay iniibig ni Ama. Meron mang kakulangan o siksik sa kaalaman ay pinagpapala ng dakilang lumikha. Kaya huwag managhili ang isa't isa sa mga pagkalinga ng dakilang lumikha. Kung ang wikangan ng karamihan, kung bakit yung hindi na nga maganda ang gawi ay ganun pa at nananagana, o sabihin na natin nagiging sikat pa siya o nagiging marangya pa ang kanyang buhay, patuloy pa rin silang kinakatok ng dakilang lumikha. At kayo naman na nasa kanya na, o tayo nang nasa kanya, ay hindi niya lalo tayong pababayaan, sapagkat kayo iingatan at iingatan ng Poong May Kapal na huwag kayong magkulang at mapuspos sa inyong gawain ng kabutihan sa inyong kapwa-tao. Katulad ng wika sa inyo, hindi kayo makakapaglinis ng inyong sambahayan kung hindi nyo gagawin sa mabuti at pagpapahayag at pagtulong sa kapwa-tao ng may matapat na paglilingkod. Sa ganoon, sa lahat ng inyong gawain na mayroong katapatan at kabanalan sa inyong ihahatid o ibabahagi sa inyong kapwa-tao, makikita niyo yun yung kalakasan ng inyong nararamdaman. Kalakasan sa inyong pangangatawan, kalakasan sa inyong kaalaman at karunungan. Sapagkat dumarating na naman yung mga bagay na maraming hihimik, maraming hihingi na mga tulong sa inyo. Huwag nyo silang tanggihan, huwag nyo silang talikuran. Bagkus, unawaan nyo sila, agapayan nyo sila, pagkalooban nyo sila ng pagpapala. Hindi lamang sa material, ganoon din sa spiritual. Kaya pagpatuloy nyo ang inyong gampanin at tungkulin sa Poong May Kapal sa pagmangitan ng inyong kapwa-tao nang makapagbayad kayo ng inyong mga pagkukulang sa dakilang lumikha. At sa ganun din, mapuspos ang inyong sambahayan ng biyaya na walang hanggan, liwanag at kapayapaan at kalakasan ay sumainyo sa inyong pagpapala sa kapwa-tao. Sumainyo ang kadakilaan ng Ama, sumainyo ang kanyang basbas at pagpapala. Magkakaroon po tayo ng talastasan kung yung iibigin po.